So, magandang araw mga ka-anxiety. In today's video, we're going to talk about paano nga ba pinapalala ng health anxiety ang mga sintomas sa katawan. Bago muna yan, so marami sa atin ang nakakaranas ng kakaibang sensasyon sa katawan. Ilang halimbawa dyan. Unang, pananakit ng ulo. Maraming dahilan kung bakit ang isang tao ay sumasakit ang kanyang ulo. Una, maaaring kulang siya sa tulog. Ba? Ilang oras ba dapat kailangan matulog? Kailangan natin matulog ng 7 to 9 hours per day. Kapag kulang ka sa tulog, panigurado na sasakit yung ulo mo. Pangalawa, kapag kulang ka sa iniinom na tubig, hindi 8 glasses per day yung iniinom mo o di kaya kulang ka sa calories o kaya walang energy na nagagamit yung katawan natin. O kaya ito yung mga nagiging dahilan kung bakit sumasakit ang ating ulo. Pangalawa ay naninikip ang ating dibdib. Maraming dahilan kung bakit naninikip ang ating dibdib. Una, kapag inuubo tayo, 'pag, meron tayong asthma o di kaya minsan yung tinatawag nating acid reflux, nagko-cause rin yun ng paninikip ng ating dibdib. Sa pangatlo, pagkahilo, maraming dahilan. Maaaring inner ear infection, maaaring, TMJ related issues o di kaya, sa gamot rin na iniinom natin. So, kung hindi mo alam yung mga gamot na iniinom, nagko-cause rin yan ng, pagkahilo sa isang tao. Isang halimbawa is mabilis na tibok ng puso, marami ring dahilan kapag kinakabahan tayo, kapag nasobrahan tayo sa pag-inom ng kape, ng soft drinks, at marami pang iba. Subalit ang mga sensasyong ito ay normal, ito'y bahagi lang po ng ating, katawan. Ito ay pansamantalang tugon lang ng ating katawan sa pagod, sa stress o emosyonal na tensyon. O maaari ring may kinalaman sa kakulangan sa pahinga. So ang katawan ng tao ay likas na sensitibo sa mga pagbabago sa kapaligiran at emosyon. Kaya normal lamang na may maramdamang kakaiba paminsan-minsan. So gayunpaman, para sa mga taong may health anxiety, ang mga normal na sensasyong ito ay agad na nagbibigyang kahulugan nila bilang sinyales ng panganib. So isang maliit na kirot, di kaya pagkirot sa kalamnan, o pagbabago sa paghinga ay maaaring agad maiugnay sa isang malubhang karamdaman. Sa psikolohiya, ito ay bunga ng threat misinterpretation kung saan ang utak ay mas mabilis na nagbibigay ng negatibong kahulugan sa mga neutral na sensasyon ng ating katawan. So next, ang health anxiety ay hindi simpleng pag-aalala sa kalusugan. So hindi lang ito simpleng pag-aalala ha. So ito rin ay isang kondisyon kung saan labis ang takot na magkasakit kahit walang sapat na ebidensya o malinaw na diagnosis mula sa doktor. So dahil dito, nagiging mas aktibo ang mga bahagi ng utak na responsable sa pag-detect ng banta at mas nagiging sensitibo ang isang tao sa bawat galaw at pakiramdam ng kanyang katawan. So sa video ito, tatalakayin natin kung paano pinapalala ng health anxiety ang mga sintomas sa katawan, kung bakit mas nagiging totoo at nararamdaman natin ang mga ito, at kung paano unti-unting nabubuo ang mga paulit-ulit na siklo ng takot at pisikal na reaksyon. So magsimula muna tayo sa ito. Pinapalala ng health anxiety ang mga sintomas dahil sa sobrang pag-iisip at pagbabantay sa katawan. Sa larangan ng neuroscience, ito ay tinatawag na heightened introspective awareness o labis na pagiging mulat sa mga internal na signal ng katawan. Kapag ang isang tao ay palaging nakatuon sa kanyang nararamdaman, mas napapansin niya kahit ang mga sensasyong karaniwang hindi binibigyang pansin ng iba. Ang normal na tibok ng puso ay nagmumukhang mas mabilis, ang simpleng paghikab ay nagiging dahilan ng pangamba, o mga ordinaryong pagkapagod ay naiisip na sintomas ng sakit. So ayon sa mga pag-aaral, habang mas binibigyan ng pansin ang isang sensasyon, mas nagiging malinaw at mas matindi ang karanasan dito sa utak. Dahil dito, lumalakas ang pakiramdam ng sintomas kahit hindi naman ito lumalala sa pisikal na antas. So halimbawa, mapapansin nyo kapag sumasakit yung ulo nyo tapos iniisip nyo na meron kayong cancer. The day after that, mas lalong lumalakas yung sakit ng ating ulo, mas tumitindi yung sakit ng ating ulo dahil iniisip mo na meron kang cancer. So it is the effect o epekto ito ng ating pag-iisip
ng mga worst case scenario. At dahil sa pag-iisip natin ito, nagmamanifest siya ngayon sa ating katawan. Pangalawa, pasensya na sa ingay, kapag ang isip ay puno ng pangamba, naglalabas ang katawan ng stress hormones tulad ng adrenaline. So may direktang physiological na epekto ang takot sa katawan. Kapag ang isip ay puno ng pangamba, na-activate ang stress response system ng katawan, particular na ang fight or flight response. So naglalabas ang katawan ng stress hormones tulad ng adrenaline at cortisol. So ang adrenaline, ito yung nagpapabilis ng tibok ng puso at paghinga upang ihanda ang katawan sa aksyon. Habang yung cortisol naman yung tumutulong sa pagmamanage ng enerhiya sa panahon ng stress. So ang kombinasyon ng mga hormone na ito ay nagiging sanhi ng paninikip ng dibdib, pagpapawis, panginginig at pakiramdam ng panghihina. Sa agham, malinaw na ang mga sintomas na ito ay tunay at nasusukat na reaksyon ng katawan, hindi produkto ng imahinasyon. Nangyayari ang mga ito kahit na walang aktual na sakit dahil ang katawan ay tumutugon lamang sa takot na tila ito isang totoong banta. So, ikatlo, naapektuhan ng health anxiety ang paghinga at ang ating kalamnan. So, kapag ang isang tao ay kinakabahan, kadalasan nagiging mababaw at mabilis ang paghinga. Sa pisyolohika, ang ganitong uri ng paghinga ay maaaring magdulot ng pagbabago sa balance ng carbon dioxide sa dugo. So ang pagbabagong ito ay nagiging sanhi ng pagkahilo, pamamanhid ng kamay at mukha, at pakiramdam na parang mahihimatay na madalas na pagkakamalang sintomas na malabhang kondisyon. Kasabay nito, nananatiling tense ang kalamnan bilang natural na reaksyon sa stress. Kapag tumagal ang ganitong tensyon, nagdudulot ito ng pananakit sa lieg, balikat, likod at tiyan. Dahil patuloy ang tensyon, ang sakit ay nagmumukhang ebidensya ng pisikal na problema kahit ang ugat nito ay stress at anxiety. So may malaking epekto rin ito sa pagtulog at kabuuang enerhiya ng katawan. Kapag bago matulog ay puno ng paano kung ng mga what if natin, ang isip nananatiling aktibo ang nervous system at hindi ganap na nakakapasok sa estado ng paghinga. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa tulog ay nagpapataas ng sensitivity ng utak sa sakit, kirot at discomfort. Kapag ang katawan ay kulang sa pahinga, mas mabilis tayong napapagod, mas nagiging reaktibo ito sa sensasyon. Dahil dito, mas napapalakas ang paniniwalang may mali sa ating katawan, kahit ang totoo ay pagod lamang at overstimulated lamang ang ating nervous system. So nabubuo ang isang paulit-ulit at self-reinforcing na siklo. May maramdamang katawan, binibigyan kahulugan ito ng isip bilang banta, tumataas ang anxiety, nagre-react ang katawan sa pamamagitan ng stress response at lalong tumitindi ang pangamba. Habang nagpapatuloy ang siklong ito, mas nagiging madalas, mas tumatagal at tumitindi yung mga sintomas. So mahalagang maunawaan na sa health anxiety, ang problema ay hindi laging nagmumula sa isang pisikal na sakit, 'di ba? Kundi sa paraan ng pag-interpret ng isip sa mga nararamdaman ng katawan. Kasi halimbawa kapag meron tayo, kapag masakit yung ulo natin, hindi naman natin 'to binibigyan ng pansin. Pero kapag nag-iisip ka ng negatibo, 'di ba, kung paano natin i-interpret yung sintomas na iyon, dun na pumapasok yung health anxiety. So mahalagang maunawaan natin ang kondisyong ito dahil, totoo at pisikal ang mga sintomas. Ngunit ang mga ugat, na mga ito ay patuloy na nag-a-activate ng stress response dahil sa takot, stress at sobrang pag-aalala. Hindi nito ibig sabihin na iniimbento lamang ang nararamdaman, sa halip ito ay natural na reaksyon ng katawan sa isang isip na palaging nasa estado ng alerto. Kapag natutong kilalanin natin ang health anxiety at manawan ang koneksyon nito sa utak, sa isip at katawan, unti-unting nababawasan ang kapangyarihan ng takot. Sa paglipas ng panahon, kapag nabawasan ang sobrang pagbabanta at maling interpretasyon sa mga sensasyon, humuhu pa rin ang mga sintomas. So sa uli, tunay na ang pagaling ay nagsisimula lamang sa sa pagkakaroon natin ng labis na pag-unawa
sa ating kondisyon. Kailangan na educate natin yung sarili natin, magbasa tayo ng maraming libro, manood tayo ng maraming videos tungkol sa anxiety. Dahil ito yung nagiging first step to overcome it, 'di ba? If you don't understand, kung wala kang naiintindihan sa isang bagay, hindi mo siya, lubos na, ma ma malalampasan, 'di ba? Wala kang courage to face it if you don't understand it. So, mahalaga na mag-self-educate and then, seek professional help, have a healthy lifestyle nang sa gano'n ay malampasan natin ang health anxiety. Para sa mga payong may kaugnayan sa health anxiety. Huwag kalimutan na mag-follow sa Health Anxiety Support Hub